Maglagay ako ng continuous ink sa aking printer. Tinanggal ko na ito. Dito yung nakakabit eh. Tinanggal ko na. Tapos ito tatanggalin. Itong screw na to. Tapos dito tinanggal ko na rin yung sa gilid para matanggal yung pinakagitna. Tinanggal ko yan dyan sa gilid. Tapos kung tinanggal yung sa pindutan, tinanggal ko na siya para mabuksan doon. Tsaka may ano pa dyan, may tatanggalin pa dyan, i-screw mo pa dyan para matanggal talaga siya lahat. Ay, natanggal ko na siya. Kaya ang sunod kong tanggalin yung ano dyan, yung nasa gilid. Tinanggal ko muna pala yung mga screw, dalawang screw. At tapos dyan, yan, tinanggal ko na yan dyan. Kasi dahan-dahan mo iangat. Kasi madali lang din naman siyang iangat. Kasi parang may ano lang siya sa gilid-gilid niya. Kaya ayan, natanggal ko na yata. Ayan, natanggal ko na. Ay, hindi pa pala. Ayan, natanggal ko na. Ayan, tanggalin din yan. Kasi pag binuksan mo, nakasabit pa rin yun. Kaya tinanggal ko. Ayan, nabuksan ko na talaga siya. Kaya, ayan na. Tinanggal ko na siya. Tapos ayan, nag-umpisa na ako niyan ng magbutas sa gilid. Kasi diyan ko ilalagay yung tube ng aking continuous ink. Ayan na, nilagyan ko na siya ng butas. Tapos kung nilagyan yung lagayan ng continuous ink ko sa gilid, dinikit ko siya, nilagyan ko siya ng butas para nakadikit siya sa gilid para hindi siya mahulog. Lagyan ko siya ng butas. Kaya ayan siya. Lagay ko ng butas dyan. Yan, nilagay ko na. Nilagay ko na din yung sinubukan ko pa pala muna. Tapos in-screw ko para hindi talaga siya matanggal. Pero may pandikit na ayan na, nilagay ko na. Tapos meron na rin yung laman, may ink na rin yan. Kaya ang sunod kong ginawa, tinanggal ko muna yung mga cartridge para lagyan ng butas. Nalagyan ko na pala ng butas yan. Pasensya na at hindi ko na i-record yun. Akala ko kasi naka-record yun. Hindi pala. Iyan, inano ko na siya, sinanction ko na siya para lumabas yung ink or pupasok doon sa cartridge. Kaya yan, inaano ko siya ng syringe para siya lalabas yung ink dyan. Papasok pala sa cartridge, tapos lalabas, papasok siya doon sa syringe para walang mamumuong hangin doon sa tube niya. Mahirap-hirap din siyang gawin kasi kailangan mo talagang pwersa. May pwersa kang gagawin. Kaya ayan. Ayan na. Okay na siya. Nalagyan na siya. Yung isa naman, yung colored naman ang lagyan ko para pumasok sa cartridge yung ink.
Ayan, inaano ko siya na maigi para malagay yung, ayan, sinunction ko na siya ng syringe. Ayan, lumabas na yung ink. Ibig sabihin, pumasok na doon sa cartridge yung ink. Tapos kailangan mo rin linisan para hindi mamuo doon yung ink doon sa may ano niya. Kaya nilinisan ko siya ng tissue. Ayan, okay na siya. Yung black na naman pala, hindi ko pa pala na ano ng syringe. Kaya lang parang may sira yata yung ano ko, yung panghigop ng black. Kaya ayan, nilagay ko na siya. Masakit din sa kamay. Lalo na ko yung pagbutas niyan, ang sakit-sakit sa kamay. Kasi kailangan mo na may puwersa ka. Alam mo naman, girly tayo. Hindi tayo pwedeng malakas yung pagka-puwersa. Kasi masakit din yung kamay ko. Kaya ayan, ang ginawa ko, ang tagal-tagal ko dyan. Kasi ayaw talagang pumasok yung yung ink. Paulit-ulit pa ako niyan. Hindi ko alam na tuloy-tuloy na pala yung video ko niyan. Hindi ko na malaya na naka-video na rin pala yun. At tinuloy-tuloy ko na rin. Pero parang malapit na ako matapos dyan ng paglagay. Ayan na, nilinisan ko na. Ayan na, nilinisan ko na siya. Tapos nilagay ko na doon yung ink. Tapos tiningnan ko yung sa ilalim. Kasi may ilalagay pa ako dyan sa ilalim para yun yung maghahawak ng aking tube ng ink doon sa loob. Kaya tinitingnan ko muna, inaano ko kung saan ko siya ilalagay. Kaya ayan, tapos binalik ko na pala siya kasi natapos ko na siya. Ayan, hindi ko na pala na record na naman yung pagkalagay ko ng cartridge. Ayan, binalik ko na yung yung pindutan sa gilid. Ayan, binalik ko na din yan. Dali-dali lang din palang ibalik. Ayan, binalik ko na rin yung sa likod, yung screw sa likod, binalik ko na rin. Sinubukan ko na yan, kaya nag-ilaw-ilaw. Tiningnan ko pala sa ilalim. Kaya ayan, sinubukan ko na siya. Sinubukan ko na i-print. Ayan, tumakbo naman siya. Ipiprint ko yan. Yung yung nasa ibabaw. Yan yung ipiprint ko. Sinubukan ko na siyang ilagay doon sa ilalim. Hindi ko siya i-print, i-xerox pala siya ng colored. Ayan. Sinubukan ko na siya. Pero nag-okay naman na siya. Nag-power siya. Ayan. Nilagay ko pa pala yung tube doon sa ilalim. Yung nakasabit doon sa ilalim. Nilagay ko muna. Or in-arrange ko muna doon sa ilalim para pag yung tube hindi masagi nung
tumatakbo na yung printer, ay yung ano doon sa ilalim yung cartridge. Kaya ayan na siya. Sinubukan ko na rin pindutin. Ang tagal ko din pala niyan. Hindi ko na malayo na naka-record din pala to. Kaya medyo mahirap-hirap din siya maglagay ng continuous ink. Pero ano, yung challenges din pag maglagay ka ng continuous ink. Ayan, gusto ko na siyang subukan kasi para makita ko yung ginawa ko, o tama ba yung ginawa ko. Ayan na, bumaba na yung print ko. Nag-ano pala ako, nag-record, Xerox na colored. Pasensya na po at ako'y kinakabahan. Ito yung una kong vlog. Ayan na. Okay naman yung kulay. Yan, mag-Xerox ulit ako ng colored. Ayan na, maganda na yung kinalabasan. Tentereren, ayan na. Ay, maganda din pala yung pagkagawa ko. Ayan lang po guys, nakagawa na po ako ng CIS continuous ng aking printer. Mag-Xerox ulit ako ng colored. Pakita ko talaga sa inyo na gumana talaga yung aking ginawang continuous ink. Na ako talaga ang gumawa. Ayan. Mag-Xerox ulit ako. Ayan. Bumaba na siya. Okay na okay kasi bumaba siya. Ibig sabihin magpiprint siya. Kaya ayan. Ayan siya. Okay naman. Nagmilaw naman sila lahat. Kaya ayun, nag-orange siya. Kasi pag naka-continuous ink ka, mag-orange yun. Iilaw yung orange. Ganda. Ayan siya. Maganda yung print. Pagka-Xerox, maganda yung kulay. Kaya ayan. Thank you for watching. Okay yung aking ginawa. CIS. Thank you.